pasado namin sa immigration. So yun, gamit namin Go Time. So ito galing. Sa Shimsatsu kasi dito yung Ay ba yung bus nila dito? Ang taas. Sasakay na tayo ng train. Meron din 3 story dito, 3 palapago. Si Jackie, wax figure. Parang nakombo yung mga building. Ayun na yung mga building, dami. Alright, dito na tayo sa Arco. In the happiest place on Ganda pala earth. niya. Iba-iba rin yung design niya. Ano, parang tusok-tusok ko. So, yun yung Jollibee dito, guys. So, yan, may crisscross na Hong Kong, day 2. So, ito yung kay Jackie Chan. Tignan natin. Yata siya vertical. Nakailaw na sila lahat. So, yung peso nila dito, ayan. Medyo nakakatawad na tayo. So, ito na yung last view namin dito. Wala kang kapit. Dalawa kinukuha. Ang itsura ng mga Pinoy eh. Yes naman. Dito yung side ng Suban Package. So ito yung Jollibee dito. So yun, makakain na ng Jollibee. So ito na yung clock tower, guys. It's party! Party na! Alright, good evening. So alas 11 na, pa-OT na kami. Sundin lang namin yung isa naming kasama. So, bali 3 kasi kaming alas. So, yan. Gora namin. Nasakyan kami. Bali magpa-park and fly lang kami. Iwan namin sa sakyan doon. So, yun. Let's go. So, it's 12 AM na. Nandito namin sa Santo Domingo. Ayan, kasama na namin si Besh namin. 3 kami, guys. So, ngayon, papunta na kami ng Clark Airport para gawin ang ano-ano. kasi yung namin flight, ay yung alas is 7 AM. So, ngayon pa lang, umalis namin ng maaga para maasikaso yung lahat ng asikasuhin dahil first international flight kaya para sa immigration malaman namin kung papasa or hindi. Ayun. Drive through Burger King, pagising, kape. So yun, nandito namin sa airport. Nag-park kami dito sa Park and Fly. So babalikan namin yung sasakyan namin ulit dito. May babayaran lang kami per night. So yun, update na lang namin kayo kung magkano. Ayan yung sasakyan namin dito sa Park and Fly. Yun yung airport, lalakarin na lang namin. Takpan ko lang to. So ayan, tinakpan na natin yung kotse natin. Diretso na kami dito sa airport. So yun, packet na po kami. So ito po yung mga gamit namin. Dadali na namin sa departure. So ayan po kami, ito ako, yung kasama namin, ito si Ja. So yun guys, pasado namin sa immigration. May tatak na siya, so yun, makakalipad na kami. Tuloy na guys, kaway-kaway naman dyan. Okay, tuloy. So, nasa boarding na po kami. Ito yung mga iba't ibang Seoul, Taiwan. Ayan, may mga nakasulat naman. So, boarding na lang kami. It's 3 AM pero yung flight namin alas 7 pa. So, pahinga na lang kami. So, ayan, gate 13. Alas 7 pa yung flight pero alas 3. Okay na kami. Pahinga na lang kami. Ayan, kami pa lang yung una. Early bird kami. 6:10 na. So, pupunta namin ng boarding. Siya ng mga God will provide. Ayun, nandito na tayo sa Hong Kong. So yung dalawang kasama, nauna na sila. Ayun, nandito na tayo sa loob. Iba na yung lengguwahe nila dito, medyo Chinese na sila. So yun, nasa Hong Kong na po kami. Bali, bumili kami ng eSIM
or ng SIM dito sa may counter dito. Nag-book kami sa Klook. Ako nag-book, yung kasama ko hindi nakapag-book. After malagay ng SIM, isa-set up lang. Tapos yun, gagana na yung mga apps mo, mga Messenger, Facebook. So yan, withdraw kami ng cash para may pambili kami ng mga pagkain dito. So di na pwede yung Philippine money dito. Withdraw lang tayo. So yun, gamit namin GoTime. So ito galing itong Pilipinas. Pinagawa namin sa Robinsons. So yan, ako may GoTime, siya may GoTime. So nagpagawa kami tatlo ng GoTime para may access kami sa card tapos mapag-withdraw. So ito yung tsura ng pera nila, oh. Hindi siya yung parang plastic katulad sa Pilipinas. Pero siguro yung ibang currency or ibang halaga. Pero ito yung 100 Hong Kong dollars. Mas maliit ng konti. Cute. Tapos na mag-withdraw, ayan, transport na kami papunta dun sa itinerary namin or dun sa hotel na binook namin. So tinitingnan namin kung saan kami sasakay. Medyo di na lang namin maintindihan Chinese. Tapos mamaya kasi, after natin sa Central, dito tayo sa Chimsatsuy kasi dito yung ano natin. Dahil dito sa manual nila ng location, di masyadong nakakalito yun, no? May color coding. Ayan, tapos may mga ano, hindi tulad sa Pilipinas, daming parang bulbul dito. Parang ang ganda ng pagkakagawa ng ano nila, mapa, tsaka transport. Sakay muna tayo ng bus papunta sa Central City kasi yun yung stopover namin. Tapos pagdating doon, sakay ulit ng bus, papunta naman sa accommodation namin. So pakita ko na lang yung destination or yung dadaanan natin. Dito makikita na natin yung presyo tsaka kung ilang minutes yung gugugulin. So ayan, dito na tayo sa mga bus terminal. Tapos dito sa taas yung mga tren nila. Ayan o. Nandito na yung mga transportation papunta sa iba't ibang lugar. Ayan, kagandaan dito, may code yung mga bus. So ayan o, may A11 na nakasulat. So katulad dun sa manual na binasa natin kanina sa screen. Ayan, hindi na tayo malilito. Basta sundan lang natin yung mga code dyan sa bus na yan. Kakaiba yung bus nila dito. Ang taas, oh, parang dalawang palapag. So yun, sumakay na kami sa bus A11. So sa pagbabayad, i-swipe mo lang tong GoTime. So magagamit ulit siya. Tapos kusa na, parang nakabayad ka na agad. $41 yung binayaran namin dito papunta sa Central City. Ayan, oh, yung bus nila dito kakaiba. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Nandito na kami sa main Central City. So, bumaba na kami sa bus. So yun, nandito kami ngayon sa McDo nila dito sa Hong Kong. So halos same lang din procedure. Iba lang yung language tsaka yung presyo. So halos 8 pesos per 1 Hong Kong dollar. Pero wala silang mga kanin dito, hindi uso, kaya puro burger lang. So pang lunch na namin to dahil tanghali na rin. So yun, order tayo ngayon gamit Hong Kong dollar. So $56 yung total ng order natin. So $100 gagamitin natin. So yung $56, may sukli tayong 44. Thank you. 44. So ganito na yung tig-20 nila dito. So ayan, ano lang kami, kain lang kami. So lunch na namin to. McDo Gaming. So ayan, busog-busog na kami ulit. So next na yung pupuntahan is yung accommodation namin. Tapos magbi-Victoria tram kami. Tapos mamayang bandang hapon or gabi, Disney na kami. Ay, di pa. Victoria muna bago accommodation. Victoria muna bago accommodation. So tourist attraction yung Victoria na yun. Tren siya na paakyat. So pagitan na lang namin sa inyo mamaya. So nandito kami sa Shun Tak Center. So parang ito yung SM nila. So nandito yung mga kainan, mga kung ano-ano, pasalubong. Parang SM siya sa Pilipinas. So yun, buti dito kami napadpad. Dito kami nag-lunch. Dito kami kumain. Ngayon hanap kami 7-Eleven. Kasi meron din 7-Eleven dito. Bili kami snacks para mamaya sa Disney. Dahil kailangan namin ng panglamang tiyan dahil nakakapagod yung mga lakad-lakad namin dito. Di pa namin kabisado. So ayan, ito yung 7-Eleven nila dito. Medyo cute-cute lang. Tapos ayun yung palabas. So ayan guys, dito may Mr. Beast Pistables dito. So sa Pilipinas wala nito eh. Kasi ito $11. Check naman nila dito, 10 Hong Kong dollars. Iba na yung kulay. Kakaiba dito sa mga sasakyan, nasa kabila yung driver seat nila. So kung makikita nyo, ayan o, nasa kabila silang side. So yung kalsada rin nila, yung way nila, baliktad rin. Wala ka niya, kasi ito lang dadalhin niya. Napansin ko pa dito sa China, meron silang mga tactiles
So, directional tactiles para yan sa mga bulat. So, yun, bayad muna kami ng ticket dito. Ratio 1 station para sa train. Para makapasok kami dito. So, $5 yung babayaran namin. Then, pagkabayad ng $5, bibigyan tayo nitong parang ID nila. So, ito yung swipe natin dito sa mga counter dito para makapasok tayo. So, try natin siya, guys. Ayun, tatapat lang. Ayun. Kinabahan ako. So, yun, octopus card tawag dito. Tapos yun, diretso tayo dito sa baba. Sasakay na tayo ng train. So, entry and exit pala siya. Ayun. So, kailangan wag natin wala to kasi gagamitin din natin siya para maki-exit tayo. Yung mga escalator nila tsaka yung mga pedestrian, may tunog sila na parang ano. So yan, nandito na tayo sa station. So parang subway yata siya kasi bumaba kami ng ilang floors. So palagay ko subway, ano to, subway train. So hintayin lang naman bukas. Tapos pasok ko. So yun, medyo mabilis siya, no? Medyo mabilis tapos maraming mga nakatayo. Bilis niya, parang bullet. Solid, bilis niya. So yun, mga ano lang, 1 minuto lang. Dito na agad kami sa next station, Central. Bilis lang, no? Parang ilang ano lang, wala mang 1 minuto. Medyo busy area. So yun, gamitin ulit natin. Ayan, para mag-exit naman ulit tayo. So ang daming tao. Ayan, busy area siya. So yun, papasok pala yung card para makaano ka. So kapag yung iba QR code yata eh. So yun, papunta kami sa Victoria Peak. Buti na lang may napagtanungan kaming Pinoy dito. Tinuro kami na mag-taxi na lang daw, $20 yung bayad. Kasi medyo malayo-layo pa. Kung lalakarin, 17 minutes. So medyo busy area to. May mga Pinoy na nagtitinda sa gilid. Ayun o, parang ano rin siya, busy area talaga. May mga vendors. Bukod sa 2-story na mga bus, meron din 3-story dito, 3 palapago. Tataas nila. Solid, grabe ang taas. So nag-aabang lang kami ng taxi papunta ng tram, so pwede daw mag-abang dito. Which is, yung kaninang time 2:30. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, guys. So nasa driver seat ako, di ba? So nasa kabila yung ano. So parang ano siya, kabila or inverted yung driver seat. So ako dapat yung nasa driver seat. Balak mo, mga tari, sana. Nagbayad kami ng almost $60 dollars. The Pick Tram, ito na siya. So taxi na sinakyan namin. Dito tayo, Pick Tram. So sana ito yun, nagtaas na building. Hey guys, si Jackie, ano, wax figure. Angas, sustig. So yun, papasok na tayo dito sa tram. Ayun, ang daming tao. Sasakay tayo ng parang train. Okay. So yun guys, nandito na tayo sa loob. Puno siya ng mga LED screen. Ayan o, pati taas. Galing o. Daming tao guys. So mamaya, pupunta tayo sa taas. So yun, packet tayo guys. May mga skylight dito kaya medyo maliwanag. Naka-walkalator tayo tapos packet siya. Alright, so ito na yung tram na sasakyan natin. So papunta tayo sa Peak. So ito yung Victoria tram. Packet tayo ng Victoria Peak. Ayan o, parang bus lang din siya. So dyan tayo sasakay mamaya. Glass siya na buo. So mamaya makikita natin yung mga senaryo na madadaanan natin. So tignan natin kung ano yung mga tanawin na makikita natin. Pag nasakay dyan, papunta dun sa taas. So yun, sasakay na po tayo dito sa tram. So sana may maupuan pa tayo. So yan, packet na po tayo guys. Ayun o. Grabe, matarik-tarik din siya. Yun, packet na tayo. Grabe yung tarik, parang nakombo yung mga building o. Ayun o. Ay, grabe yung taas. So yun, bababa na tayo. Tapos sasakay ulit tayo sa pababa. So yan, pagkababa, mayroong mga souvenir shop dito. Ayan o. So pwede muna tayo mag-ikot-ikot. Dami yung mga souvenir, mga keychain. Ganda.
So yun, bumili kami ng mga egg tart, $12. So 100 binayad natin. May sukli pa tayong 60. 1, 2, ready. Cheers! Alright. My idol. Alright, packet kami. Ang ganda ng tanawin dito sa taas ng building. Ang ganda ng view, taas. Grabe, parang nasa ground floor. Umakyat na kami pero parang mayroon man dito. So yun, nandito na tayo sa pinaka-tuktok talaga ng building kanina. Ito na yung roof deck. So ito yung view natin dito. Ayan, kung makikita nyo. Napakataas, napakatarik. Ano? Nakakalula. Grabe oh. Ayun na yung mga building, ang dami. Dikit-dikit sila, tas ang dami. Liliit na lang dito. So nandito tayo sa ibabaw na deck. Din palang magulog ng barya dito. 1, 2, 5, 10 or octopus. Para magamit siya, di ka mag-site viewing papunta sa baba. So tatry ng kasama natin. Ilang Hong Kong dollars yan? 5. So ayan, tatry niya. Ayun. So, try din natin mamaya. So, yun. Naka-hyper zoom siya. Hindi siya masyadong malinaw, no? Pero nakikita mo na naka-zoom. Plus-dos na ng tanghali. So, hindi mo ramdam yung init dito. Dahil parang nasa ulap tayo. Sarap. Sarap ng hangin. So, yun. Nandito tayo sa outside ng peak tram. So, yun. Pababa ulit tayo ng tram. May pila ulit. So, punuan. So, yung kaninang dinaanan natin, dadaanan na ulit. So, ito, pababa lang. Papunta ng accommodation. So, naka-taxi ulit kami. Starting fare po nila is 29. Tapos yung ongoing, ayun, parang nagme-metro din. Pero yung estimated is $150. So, yun, ginuna namin para di kami ma-stress maghanap-hanap ng sasakyan. Tsaka nakakapagod maglakad-lakad dito. So, diretso na siya sa accommodation namin. Pakita ko mamaya yung itsura ng accommodation. Namin. So yun, nasa loob na kami ng Disney. Tapos hanapin na lang namin yung pinaka main entrance. Pero ito na yung perimeter ng Disney. Ayan, dito makikita na natin yung arko ng Hong Kong Disneyland. Ayun siya, yung kulay green na yan, yung arko. So ito yung itsura niya kung makikita niya. Napakaganda. Napakaraming tao mga pumupunta dito. Dito na tayo sa arko ng Hong Kong Disneyland. So ayan, nandiyan na tayo. Yan yung pinaka ginugol namin dito sa Hong Kong. O kaya naman, ayun, katuparan na narating namin to. Kaso ang cut-off is 8:30 lang or magsasara. Pero dumating kami dito ng 5:30. So meron pa kami mga ilang oras para mag-ikot-ikot dito. Pakita ko sa inyo kung ano yung makikita natin dito ng mga attractions. So yun, mga Kamoto Arc, happy 100,000 subscribers. Happy 100,000 subscribers. So, Nandito kami ngayon. kami ngayon sa Disneyland. Hong Kong. So yun yung castle nila. Ayan, montage ko guys. Pakita ko sa inyo lahat ng nandito. Alright, nandito na tayo sa may castle. Oh. Taas niya. Family in the happiest place on Ganda pala earth. yun.
ayun, tapos na kami sa Disney. Bale, balik muna kami ng accommodation. Bye, Disney! Bye, Disney. So ayan, gumamit ulit kami ng GoTime para magbayad. This time magta-train po tayo. So ayan, yan po yung train na may Mickey Mouse na hugis na bintana. So first time lang din namin masasakyan. Tignan natin kung maganda sa loob. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Kaya nakababa na kami ng Disney train. Ayan siya. So nandito na kami sa terminal ulit. So sakay ulit siguro kami ng train papunta sa may accommodation namin. So yan, another train na naman. Papunta naman to ng Hong Kong. City, Hong Kong. She puts her hand in mine. We wanna chase the night. Wanna dance to the light. Pull the stars from Alright, Hong Kong na po tayo. So yun, sakay tayo ng Central Station. Tapos papunta na dun sa accommodation natin. So ang daming sinakyan, mga 3 tren. Tren ulit to, no? So tren ulit siya. Yung unang 2 libre from Disney. So walang nabawas sa GoTime namin. Kaya naman, Uy, sigurado ka pang Disney yan. oo. Pero ito, may bayad na siguro to. So yun, may option ka dito na maglakad or sumakay dito sa Walkalator. Ayan. So sa pag naka-Walkalator ka, ayan. Under ka lang, pero pwede ka rin maglakad. Ayan, dito sa kabila. Yun. Ayan, ganito yung itsura niya sa kabila, guys. Ayan, sa kabila may Walkalator. May iba't ibang kulay ng bus dito. May blue, may orange, may red. So makikita mo naman, dito tayo sa Chuen Wan. So yung pulang tren yung hahanapin natin, doon tayo sasakay. Ayan, may iba't ibang kulay pa dito. May pink. Yung pink papunta siya sa Disney. So yun, nakalabas na tayo ng station. Sakto, pagkalabas namin, nakita na namin yung Jollibee. So yun siya, kain lang kami doon sa Jollibee. Dahil sobrang gutom na namin. Ah, pasara na. Hindi pa kami nagkakanin. Ayun, maliit na yung pesto ni Jollibee dito. Tapos pasara na siya, yun, no? Nakasara na yung niya, kalahating pinto. So pagkita ko na yung mga bariya nila dito. Ayun, yung 2 peso. $1 pala. $1, 10, 5 na. So ayan, bibili tayo. Ice cream, ayan. 5 Hong Kong dollars lang siya. So, gamit tayo Sige, yan. 10. Ice cream gaming. Kalasa lang niya yung sa Nepo Mall sa Angeles. Sarap, malasa siya. 5 Hong Kong dollars lang. Times 8, 40 pesos. Dito naman, may Hong Kong traditional foods. Ayan, no? Parang mga sa, natin, tusok-tusok sa Pilipinas. Ayan, no? Parang tusok-tusok, oh. Ayan, iba-iba. Parang may okra dito. Sarap. Ayan, tapos ito yung mga price nila. Ayan, may 10, 35, 20, 15. Yung sea urchin daw, pero ano siya, squid. Squid, no? So, masarap siya. Oh. Ito, 20 lang, $20 chicken pa. gizzard. $35. 35 po. $20. $20. Masarap na. May sausawan, nilagay na mismo dito. So, nandito kami sa Hong Kong Exchange. So, papalit kami ng pera dahil nag-short kami. Malapit lang siya sa may accommodation. Dito, napunta kami dito sa isa. Tinuro kami, money exchange siya. Mas maliit ng konti. Pero yung Philippine niya is nasa 115 yung bahay niya. Yung kanina, nasa 113 lang. So, mas mataas daw. Papalit yung kasama natin. Ayun, 1.5. Tingnan natin kung ilang Hong Kong dollars yung ibibigay. 172 Hong Kong dollars from 1.5. So ako, papalit ako ng 2K. Ayan, tingnan natin kung ilang Hong Kong dollars. So ito yung nakuha natin from 2,000 pesos. So magkano siya? 100, 230. 230. Mas okay dito sa tinuro kanina kaysa dun sa nauna. So yun. Yun yung hacks natin. Mas mataas yung buying. Mas okay doon. Hello, my Day 2. So, kagabi, katas ng Disney. Diretso na uwi. So,
Yung sa tren, ano na, wala na kami pinamasahean. Wala nang bayad. Di rin namin alam bakit. Turuan. Kaya ano? Di rin namin alam bakit kaya ano. Nung papunta- siguro nakakalusot lang kami sa mga short. Basta yun, nung papunta, wala kaming binayaran. nung papunta, puro kami bayad. Nung pauwi, wala na kami binayaran. So, yun, nakakalusot naman kami. Parang naalibre din tayo sa pamasahe. Ayun, by the way, ito pala yung accommodation namin para kami nasa CR kasi agad taas yung tiles, no? Tiles lahat siya. Tapos yung CR niya, maliit lang. Meron siyang heater, kumpleto siya toilet, sink, kaso sobrang liit lang. Ayan, meron ditong console. Yung kusina, meron sa labas pero pang staff lang ata. Tapos ayan, may mga saksakan, kaso kailangan pa natin bumili ng socket. So kung pupunta kayo dito, kailangan nyo ng ganito. Dahil yung mga socket po nila is hindi katulad sa Pilipinas. Ayun siya. Ayun yung parang may pasobrang isa. So yun. May aircon naman siya. Ayun, kaya medyo malamig. May TV, walang remote or hindi gumagana. Tapos ayun, 2-bed pala to. Tapos yung binayaran namin para dito is magkano kasi? 6,000 mahigit. 6,000. Tatlo kami. Ayun, hati-hati kami. So 2-bed naman siya. Kasi siguro yung 4 dito. So yun, medyo maliit lang siya pero kasya naman lahat. Tapos may ano pa, ventilador dito. So ngayon, nagising na kami, 11, magta-12 na, magtatanghalian na. So pahinga lang kami ng konti. Tapos Jollibee na kami. So diretso lunch na. Medyo napahinga din kami dahil kapon puro lakad. Sana ngayong araw, hindi na masyado. Hindi na namin kaya. So yung pakita ko lang yung mga banknotes nila dito sa Hong Kong. So yan, Hong Kong dollars yung tawag dito. So kada 1 Hong Kong dollars approximately 8 pesos dito sa Pilipinas. So yung size ng ano nila is iba compared dito sa Philippine peso. Medyo mahaba yung sa Philippine peso, maikli ito. Tapos medyo malapad naman. Ito. So kung makikita nyo, yung 20 nila is iba-iba rin yung design na yun. Hindi ko alam kung ano yung pinaka-updated. Pero same 20, iba-iba yung design, harap likod. Ayan. Iba-iba yung mga naka-drawing. Dito ulit sa Pilipinas, halos same lang. Ito rin, iba. May lion, tas may takure. Tas yung 100 nila, ito, iba-iba rin. So, isa lang yung meron ako. Pero iba-iba rin yung mga naka-drawing. Dito parang tradition po nila. Tas yung 10 nila, yung polymer, which is yung pinakamaliit dapat sa 100 nila in-apply, diba? Sa barya nila, yun, napakita ko na kagabi. Medyo may konting difference lang pagdating. Ito yung 5 nila, tas yung 5 natin. Same lang ng laki, pero mas mataba. Itong sa Hong Kong dollars, ayun, no? Mas mataba ng kalahating beses. Yung dos nila, medyo kakaiba yung design. Ayan. So, kung may makita pa akong iba mamaya, pakita ko na lang sa inyo. Outfit check! Look may outfit ko. Sa punta kami ng Jollibee, ayan, di pa kami naligo, si Japa lang. So yun, dito tayo sa Money Exchange, nagpapalit si Roan, pero mas mataas yung ano niya dito, compared dun sa kahapon, 0.13. So parang mas mataas dito, if ever papalit kami, dito na lang. So ito yung paglabas namin ng apartment, ito yung itsura. Medyo busy road na, marami ng mga tao, pero napakaganda ng scenery. Makikita nyo. Ayan, may mga bus, mga 3-story, itong palapag. Ganda. Ito na may tsura ng apartment namin. Ayan, yung Chungking Mansion. So yan siya. Pagpasok yan, nandiyan yung apartment namin. Bandang taas, 11th floor. Pagkita ko sa inyo yung mga stall na nandito. So meron mga souvenir shop. Ayan o. Souvenir shop. Merong mga, eto souvenir shop ulit. Tapos tindahan ng mga damit. Ayan o. Gaganda. Parang Shein style. Tapos, ayan, tea, mga noodles. Tapos dito, small bags. And ang hindi lang namin mahanap dito, mahirap hanapin, is yung pagkaing Pinoy na may kanin. So, if kainan, puro mga Chinese food. Katulad na lang nito. Ayan o. Which is, hindi naman namin masyadong gusto kainin dahil kakaiba nga sa panlasa. Ayan, mga food dito. Ayan o. Hindi familiar sa amin, saka di namin alam kung masarap sila. So, para makasigurado kami,
Dito kami sa Jollibee kakain. So yun yung Jollibee dito guys. Medyo maliit lang. Ayan o. Pasok tayo. So close daw yung Jollibee ngayon. May operation siguro. Sayang. Renovation. So punta na lang siguro tayo ng McDo guys. Sarado ang Jollibee. Sarado ang Jollibee. Ano masasabi mo? Nakakunok din ako. Sarado ang Jollibee. Close daw eh. Mga food sila dito, mga meal. Naka-order namin, medyo nahirapan lang. Dahil English eh. Medyo may ibang part na may na sila sa English. So dumating na yung order ng kasama namin. Tapos yung tables, kunan spork, straw, sugar. Nandito siya sa side. Ang galing. Nice. Nasa side siya ng table. Tapos pwede siyang i-slide. Galing. So yun, dumating na yung mga order namin. Ayan. Alright. Agahan namin. Breakfast. Let's eat. Dumating na yung mga ice din namin. Ayan. Kung hindi namin hihingin, hindi nila ibibigay. Masarap. Authentic ice. Ito yung bill namin, 183. Kaya na. At ito, babayaran na namin siya. So yan, inipon-ipon namin yung pera namin. Umabot na 183 yung bill namin. Times 8 sa Pinas to. So yun, katapos lang namin kumain dito. Tapos nakita namin sa go time namin, nag-reflect na yung binayad namin. Kasi kahapon, nung pagka-swipe namin, tinignan namin agad yung balance. Hindi nag-reflect. So ngayong umaga lang siya magre-reflect. So ganun pala siya. Hindi siya yung agad-agad na mababawas. Pero 167 pesos lang naman yung nabawas dun sa 3 rides pag uwi namin sa tren. So yan, may crisscross na dito, pedestrian. Ayan, crisscross na pedestrian. Ang ganda. So nandito tayo sa Believe. Nandiyan yung mga kasama natin, namimili. Ayan yung tindahan na damit kanina na sinasabi ko parang Shein. Ayan yung price nila, nasa $50. Parang maganda naman siya. Maganda naman yung quality. Mala Shein gano'n. Ito 150, ayan, tapos may mga 80. So nandito naman tayo sa Elegant Tang Dynasty. Bilihan po siya ng mga souvenir. So tignan natin yung mga presyo pagkita ko sa inyo. Sinasabi kasi sila sa Mongkok. Tapos meron din dito, ayan o. Full sale, 25, 540. Ano yan? One set, $59. $59. Packet kami ng accommodation. Nasira yata yung isang elevator. Kaya medyo mahaba-haba yung pila dito sa isang elevator. Kasi doon sa isang elevator adds floor din. Tapos yung sa isa, even floors. 246 gano'n. Tapos sa 135. So 11th floor kami. Punta na lang kami 10th floor. Tapos gamit kami ng hagdanan. Mas pulit tayo ngayon. Ito yung outfit natin. Medyo naka-fitted tayo ng wala Indiano. Ito yung outfit natin ngayon. So yan, it's 3:50, magpo-4 na. So yan yung outfit namin, tanghali. Labas ulit kami, so walking lang kami papunta dun sa destination namin. So ganito yung panahon ngayon dito. May araw pero hindi siya mainit. So parang Baguio, dito ulit sa Pinas na medyo mahapdi sa balat. So dito kahit maaraw, kahit hapon na, di masyadong mainit. Pero marami pa rin tao, busy area pa rin talaga to. So ngayon, nandito tayo sa may Hong Kong Cultural Center. Ewan ko kung saang establishment yon, maybe ito or ito. Pero ayan, alin sa mga yan yung Cultural Center. Tapos dito sa bandang likuran niya,
may dagat. Dagat ba to? May water feature or dagat. And kung makikita nyo, napakalawak. Tapos sa kabila nun, mga building, nagtataas ang mga building. So ayan, dito kitang-kita mo yung mga nagtataas ang mga building, mga establishment. So yun, umakyat tayo dito sa taas nang galing tayo dito sa baba. At medyo lumaki yung view natin dito. At ito, may mas magandang view siya dito sa dagat nila dito. Ayan, may mga nakikita tayong mga barko. Ewan ko anong tawag yan. Parang roro, daming nakasakay sa loob. Parang pampasaherong sasakyan po siyang pandagat. Meron din doon na parang may layag. At meron din maliit na bangka. Ayan o, napakaganda. Ito, meron pang aalis dito na ship. Ayan o. So ayan, may mga lamang pasahero din siya. So dito sa part na to, ayun pala siya. Dito sa part na to, meron tayong mga upuan. So hanggang dun po yan. So habang nag-viewing, nakarelax lang tayo dito, nakaupo. Ayan. Makikita natin yung tanawin. Kasi ayan, napakalawak. So yung init ng panahon dito, hindi katulad na sa Pilipinas. Ayan o. Nasa alas 3, mag-alas 4 na. Actually, alas 5 na pala. Mag-alas 5. Pero, hindi mahapdi yung init. Napakalamig pa rin sa pakiramdam. Hindi siya masakit sa balat. Medyo maulap yung panahon, pero may konting sinag. So, ayan yung init ng araw. Medyo tirik naman siya, kaso hindi nga siya mainit sa balat. Hindi siya ganun kasakit sa balat. So, medyo sumilip yung araw, pero, ayun. Hindi pa rin siya mainit sa balat. Ano pa rin siya, parang neutral lang. Para ka lang nagbilad sa araw ng umaga sa Pilipinas. Yan yung init ng araw dito. Kahit tirik mainit, na. Pero, mainit. Matirik yung araw pero hindi naman mainit. Hindi siya mainit, no? Malamig yung yung hangin. Hindi siya nakakapasok. Parang bagyo. Oo. Ito yung parang nila dito, sasakyan na barko. Ganda oh. May dining sa gitna. Nice. Tapos ilang palapag siya oh. Sa loob parang may restaurant. Ayun, napaglibot-libot na kami dito, nakaikot ng konti. Ayun, nakapunta kami doon sa may tulay. Maganda yung lugar na to. Medyo matao din. So yun, dala natin ngayon yung Mr. Beast Feastables Milk Chocolate. Tikman natin siya. Nabili natin ito sa 7-Eleven ng first day natin dito. Tikman natin kasi sabi ni Mr. Beast, mas masarap po siya kaysa sa Hershey's. Oh, at saka ito daw yung pinakamasarap. Tsaka idol ko si Mr. Beast eh. Kaya bumili ako nito kahit medyo mahal. Alam mo ito magkano? $20 ata or something yun. $23. Tikman natin. So yun, ito yung tsura niya na pipilang. Patikman natin sila. Diya. Kuha ka, hatiin mo. Hindi, kunin mo na yan. Buo. Besh. Feastables. Yan, Mr. Beast. Sarap. Sarap. Sarap, oh. Mas masarap sa Hershey's. Parang Cadbury. Sige, tikman din natin. Feastables eat test or taste test. Hop. May pagka Hershey's na mas malinamnam siya. Hop. Parang Cadbury. Cadbury. Cadbury daw. Rasa siyang Cadbury. Parang Cadbury. Cadbury. Delicious. Mr. Bea. Sarap. So may mga nag-offer din ng photograph dito. Ayan o. Yung rates nila. Tapos pipicture ang nila dito. So mga professional sila. Tapos meron naman yung mga kanya-kanya. Dala yung phone katulad ng sa amin. Kami-kami na lang. Mas makakatipid. Mas dumadami na yung mga tao. Ayan o.
May mga ano dito, bilihan, mga snacks. Ayan. Dito may iba't ibang mga handprints ng mga iba't ibang artista or singer dito. Ayan. Nakasulat naman Miss Miriam yung actress and singer. So yan po yung bakat po or yung handprint po niya. And nakalagay po siya dito sa may railings. Dito sa may mga seabay. So yun, ang dami nila. Kada ilang meters meron. So hanapin daw namin yung kay Jackie Chan. Nandito daw yun. Ayan o, kada ilang metro merong mga handprints na nandito. Ayan o. So magmula dun sa part na yun hanggang dito, nandiyan yung mga handprints. So iba't ibang mga handprints siya. So hinahanap namin yung kay Jackie Chan. So meron dito kay Jackie Chong. Kala ko kay Jackie Chan. Anthony. 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 Ayun yung sa akin guys. Tignan mo nga kasi hawakan mo to. Ay maliit. Pero ikaw yan. Anthony. Chong. Wang Sam. May nakita ko kanina, Jackie Chong. Ito sa akin pa rin, Tony. Maliit pa. Haba niya. So hanggang doon, may mga handprints tayo makikita. So baka nasa dulo kay Jackie Chan. So ito yung kay Jet Li, Mr. Jet Li. So tingnan natin. So parang sikat din to na martial artist. Kabila ako. Pakita natin. Ayan, Mr. Jet Li. So yung kay Jackie Chan nandito, medyo maraming tao. Ayan, expected. Maraming nagpapapicture. Ayun yung sa kanya. So ito yung kay Jackie Chan. Tingnan natin. Medyo, ayun, sakto lang yung kamay niya. Medyo nakabuka lang, maliit lang ng konti. So ito yung ano ni Jackie Chan. Ito yung ano niya, pangalan. Tapos ito yung ano niya, handprint. Ganda, sakto lang sa kamay ko. Yung sa iba naman, mukha lang. Katulad na lang ito kay Bruce Lee. Siguro, medyo namatay na tapos hindi na nakuhanan. Mukha na lang siya. So parang silhouette niya. Ayan, kay Bruce Lee. Ang ganda ng building na to. Ang ganda ng design niya. May ano doon sa gitna, may butas. Tapos ganda ng ano niya, alon-alon yung mga balcony. Ayan o, K11 Museum. Ayan. Ganda. Grabe yung mga structure dito. Ayan yung mga handprint. Tuloy-tuloy lang. Di na namin ina-isa-isa. Kasi kay Jackie Chan tsaka Jet Li lang yung familiar sa amin. Pero kada 2 to 3 meters meron nakaprint na handprint dito. Siguro tribute na rin sa mga may ambag sa industriya ng pelikula nila or sa mga television nila, mga ganun. So yan, may mga maliit na benches dito. Ayan o, cutie-cutie habang nagmamasid dito sa dagat. Ayan, napakagandang pagmasdan, diba? Yun, kung gusto nyo mag me time or gusto nyo mag muni-muni, okay yung ganitong lugar talaga. Ayan, tapos nakakita pa tayo ng mga gumagalaw na barko dito. Ayan, napakaganda ng design. Yun o. Ayan, o diba, ganda. Hong Kong, day 2. Alright, kumusta yung experience so far? So far, so good. So far, so good. So far, nakaka-amaze na nandito ka sa first world country. Yes, iba Sobrang yung malinis, sobrang organized. Hindi katulad sa... iba yung feeling, Wala no? akong ginajudge na country. Diba? Iba, malayo. Parang nanibago ka ulit, no? Parang pumunta ka talaga. Lalo na first timer tayo. Water taxi pala yung tawag nila dito. Kami nila sa kayo, punuan. Tapos dalawang palapag pa. Sulit na sulit talaga yung mga sasakyan dito. Pati mga bus. So 6:30 PM na. Medyo dumidilim na. At nagbubukasan na yung mga ilaw ng mga establishment dito. Pati dun sa kabila yung mga building. So mamaya mas makikita pa natin yung liwanag dyan. Pwede na yan. Nahihiya na So ito na pala yung statue ni Bruce Lee dito. Ayan, oh. Ganda, may falls pa sa ilalim. So yun, magkaan yata siya vertical. Galing mo. Nice.
itsura pag gabi, nakailaw na yung mga building. Tapos itong mga nakapila na to, sasakay sila ng barko or ferry. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Your whip. So ito yung vicinity map nila, no? Nakikita natin kung nasaan tayo. So dito tayo banda, nadaanan natin itong mga to. Tapos yung accommodation namin, nandito, Chungking Mansions. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Ayun, kung kaninang medyo may araw pa, maganda na yung view na to. Kaya yung gabi na, mga ilaw, city lights. Mas gumanda palalo, ayun, no? Napaka-colorful. Kitang-kita mo yung perimeter, tapos yung kabila, mga building. Nakailaw na sila lahat. Ang ganda. Buhay pa rin tong lugar na to kahit gabing-gabi. You whip up my So yun, di kami natuloy sa city bus tour dahil mahal. Nagre-range siya ng $170. Oh, 13 pesos in Philippine money. So medyo mahal siya. Hindi namin tutuloy. Ngayon, lakad-lakad na lang kami. Ayun, bumili lang kami ng snacks namin. Noodles, tsaka chichirya. So yun, merienda, bumalik kami sa apartment. Nagano kami, bumili kami ng mga ganito, mga cup noodles, tas chichirya. Merienda lang kami. Dito sa Hong Kong, yung mga sasakyan dito, walang mga usok, walang walang mga lumalabas sa tambutso nila. Kaya naman, nakakainga tayo malalim. Dito ulit sa Pilipinas na may mga jeep, may timusok. So tatawid tayo, pupunta tayo ng siyon? Avenue of Stars. Avenue of? Tatambay kami doon. So may mga ilaw or may mga show doon. Pakita ko sa inyo mamaya. So yun, nandito ulit tayo sa Avenue of Stars. So Avenue of Stars dahil nandito yung mga signages ng mga sikat na director dito, yung mga handprint. So dito tayo galing kanina. Ayun ang ganda na ng city lights. So yun, papalit ulit kami, naubusan kami ng Hong Kong dollars. So dito sa UK Exchange, dito sa ibang branch naman to. Ang namin to, pasalubong. Yun, pambili ng pasalubong. So yung peso nila dito, ayan, 0.1345. So kada 1 Hong Kong dollar, 7.4 pesos siya. So yun, mas okay dito compared do sa dati naming pinuntahan which is banda doon. Nasa 8 pesos yung 1 Hong Kong dollar, so medyo mahal siya. So the more na mas mababa yung conversion dito, mas okay siya. So tingnan natin magkano papalit mo. 3K. Tingnan natin kung magkano ipapalit na Hong Kong dollars. So yung naging niya, yung binayad, magkano? 3,000 tapos multiply ng 0.13, 403 Hong Kong dollars. 0.5. So ayan siya. 1 Hong Kong dollar, 7.4 pesos. So mas okay dito. So ayan, mamili lang kami ng pasalubong dito. So tabi lang ng apartment namin or ng accommodation. Ayan, marami na rin mga tinda. May mga biskwit, may mga kape dito. Ayan, yung biskwit nila $10. So ayan, bumili kami ng kape pang pasalubong dito. Tapos yung kasama ko bumili KitKat. Patingin ang binili mo. Ayan, mga KitKat pang pasalubong namin. May iba't ibang flavor dito. Strawberry matcha, orange. So ayan, buti na lang malapit lang sa amin yung mga pasalubong center. Ayan, meron dito, tapos yung accommodation dito, Chungking Mansions. So sunod-sunod naman, tapos may area din sa mga kainan. Mga banda na doon, yung kainan. Tapos dun sa banda doon, hindi na kami masyadong narating, pero nandun yung mga Rolex, mga iba't ibang branding ng relo. Ayan, dito, ayan, halo-halo na rin. Ayan, kumbaga parang mga commercial, iba-iba yung tinda, may damit, may mga cellphone, gadgets, iba-iba. By the way, alas 10 na po ng gabi at medyo buhay pa yung lugar na ito. Medyo matao pa, no? Hindi mo makakalaing gabi na dito sa Pinas. Ano na yan, parang pauwi na yung mga tao, pero dito
Ayan, marami pa rin naglalakad, mga dumadaan. Hindi namin alam kung saan sila papunta or kung tourist yung mga yan. Pero ayan, buhay na buhay pa yung area na to. Alas 10 ng gabi. So ayan, umusog tayo banda dito. Nandito yung Chongqing Express. Tapos mga stall ulit, bilihan. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo yung mga relo-relo. Ayan, nandito yung Seiko. Nandun banda yung Rolex eh. Ayan, mamaya punta tayo doon. Pero namimili na yung mga kasama natin dito. So yun, another day, another watch. Nandito tayo sa may Rolex, no? Nandito rin pala yung Patek Philippe. Alam ko, isa yan sa pinakagustong relo ni, parang Hype. Yun, no? Linaw, oh. O, diba? So, naka-cinematic tayo ngayon. So, ilan sa mga napansin ko sa lugar na to is medyo malinis po sila. Wala masyadong kalat yung mga sidewalk dito. Also, yung mga transportation dito malalaki. Katulad yan, mga 3 palapag yung taas nila. Yung mga bus. So, yun, galing tayo doon. Malapit lang pala sa kami dito sa station, yung Kim Jong-shu. Chim Shachu Station. So, train station siya. Bababa kami dito. Bukas pa ba? Ayun, papasok tayo sa underground. Underground siya. Parang portal siya. Pababa. Ang bayad ulit namin dito is go time. Then, nagre-reflect pala siya. Hindi namin sure, pero siguro kinocompute pa ano. Pero hindi siya yung bigla ang mababawas agad pagkasakay mo. Kasi kami, kinabukasan ng umaga pa lang nakaltas yung namin bayad sa GoTime. Nakikita namin sa online ng GoTime namin. Importante may GoTime kayo kung pupunta kayo dito para may pambayad kayo ng train station. Kung gusto nyo magpapalit into dollars, pwede kayo mag-withdraw. And may mga bank dito, tinatanggap yung GoTime sa mga ATM machine. So ito yung train station dito. Ayan, nasa baba na tayo. Tapos, doon natin i-swipe. Doon i-swipe, no? So sa entrance, lalagay tayo ng GoTime. Tapos sa exit, lalabas. So doon i-compute nitong train station kung magkano yung inavail natin sa pagsakay. Tsaka malalaman kung ilan yung nasakyan natin na train. Yun, sa pag-swipe, patong lang natin, tapos bubukas. So kanina nagpababa na tayo, tapos ngayon pababa ulit. So mga 2 palapag din yung binababaan natin. So talagang siya, subway station or underground station. Ganun ka high-tech dito. So yan, sakay tayo to Tuchuan. So kulay-pula yung sasakyan natin. Tapos doon makikita natin yung destination. Kung saan tayo pupunta. Yan yung mga pwede natin puntahan gamit tong red na bus or na train na to. So yung Chuan is papunta doon sa... So yung Chuan papunta sa right. Tapos dito naman sa kabila yung to Central. Ayan, papunta naman doon siya sa kabila. So kabilaan yung mga trend dito. Napakaganda ng pagkakaplano. So yung destination natin, so nandito tayo sa Chuan. Pupunta tayo dito sa Mongkok. So yan, ilan yung dadaanan natin, marami-rami din. Ayan o. Tapos makikita naman natin sa trend na magbibilin mamaya yan. So yan dito, abangan lang natin yung paghinto ng trend. So may bababa dito, hintayin lang natin makalabas, tapos papasok tayo. Marila! So yan, ayan na yung trend. Tingnan natin kung hinto yan. Ayun, mahaba yan, tapos mabilis. So yan, tapat lang tayo dito sa may pinto bago pumasok. So yun, Mongkok na tayo guys. Mongkok. So yan, ito yung signage Mongkok. Pag nasa destination ka, nahanapin mo lang yung exit para umakyat ka. Dahil subway station to, kailangan mo hanapin yung paakyat. So yun, swipe lang ulit tayo. Ito ang ating GoTime. And pag mag-exit, kailangan ito para makompute yung gastos. So yun, sa pag-exit, ayun, bukod sa itatap natin yung GoTime natin, kailangan mo rin hanapin kung anong exit yung lalabasan mo kasi iba-iba yung exit dito. Per letter, iba-ibang area siya. So per letter, iba-ibang area siya. So kami, yung naka-indicate na exit namin is exit D. Which is, eto, naka-indicate naman. So exit D tayo, yun yung susundan natin. Argyle Street yung exitan natin. Ayun o, exit D siya. So dito tayo pupunta. Dito tayo aakyat. So pag ibang exit kasi yung nilabasan mo, syempre, ibang lugar ka mapupunta. So yun rin yung tatandaan niyo pag
mag-exit tayo sa mga train station dito. Dahil galing tayo na subway station, train station, aakyat na tayo dito. So city na. Parang gumamit lang tayo ng portal dito. Ang galing, di ba? So ganun ka-high-tech talaga dito. Para kang gumamit ng portal, no? Kapag nag-trend ka. Pagpasok mo sa ilalim, sakay lang, tapos lalabas ka na sa ibang lugar. So ayan, nandito na tayo sa Mongkok. So gusto natin bumalik ulit. Pasok lang ulit tayo dito sa portal. Ayan, may nasulat naman, Mongkok Station. Makakabalik tayo kung saan tayo nanggaling kanina. So ulit, kung ganun lang ka-organize yung Pilipinas, siguro mapapadali rin yung mode of transportation. Hindi hassle, tsaka walang malilate kasi sobrang bilis lang talaga. Kahit medyo malayo yung babiyahiin or yung lugar, mabilis lang ma-transport ng train. Kasi mabilis rin yung train, parang bullet train na rin siya eh. So dito parang mga night market, yung iba naglilikpit na dahil medyo late night na rin, alas 11 na ng gabi. So may mga t-shirt dito, ayan, I love Hong Kong. Kung gusto nyo bumili, pwede dito. Mongkok, Mongkok, Hong Kong. Ayan, cellphone case, mga wallet, iba-iba. Ayan, may mga keychain, tas kotse, galing. Bili tayo oro. Ang ganda oh, Mickey Mouse keychain. For $150, ito yung nabili natin. Naka-discount na tayo. Ayan, 3 dot magnet. Ayan, pakita mo. Tapos, meron dito pangkoko. So, tig-50 each talaga yan, 4 pieces. So, yung set. Tapos, meron din dito yung Mickey Mouse kanina. So, yan yung Mickey Mouse. So, lahat-lahat to, nakuha namin 150. So, may discount dito sa Mongkok. O dito mamili. Kasi parang night market talaga siya, no? Ayan, yung iba nagliligpit na lang, pero yung iba bukas pa. Nahabol pa namin. Ayan, may mga t-shirt din dito. So yan, 10. 8 pieces, 100 dito, pero binigay na na 10 pieces, $100. So yan, medyo mura na. Pili-pili na lang kami kung anong size yung gusto namin, tsaka anong design. Kasi iba-iba yung ano dito eh. Iba-iba yung design at tsaka size. Ganda. So iba-iba naman yung design nila, pero about Hong Kong. Tapos may tag sila, oh, I Heart Hong Kong. So kahit iba yung design, makikita mo talagang galing Hong Kong. 100% cotton naman siya. So sana, original naman siguro to. Ayan, oh. Dahil pa pagpipilian, pasara na si ate. Ayan o, sa yung ibang stall. Buti na abutan pa namin to. Parang tiyanggi-tiyanggi na. So yun, 10 shirts for $100. Okay na, marami na kami mapagbibigyan. Approximately $10 per shirt or 80 pesos sa Philippine money. So yan, may mga bag dito na parang ano, parang karton, parang papel. Pero bag siya guys. Ayan, parang may leather, parang may cotton. Ang ganda. Magkano daw? 89. So almost 90 Hong Kong dollars isa. So yun dito, sarado na yung diretso. Pero mahaba pa sana. Ito mga kitchen, ang gaganda. So yun, paalis na rin sila, magliligpit na rin. So yun, yung iba tinatawaran na yung mga presyo. Natatawaran na rin namin. 50? Yeah. So yun, dalawa, 50 natawaran natin. 10? Yeah. Oh, yun. $10? Yeah. 10 each. Okay. Yun, tinawaran na 10 each na lang. Ayun, yun yung kagandahan ng pauwi na medyo nakakatawad na tayo. Liligpit na sila eh. So yun, ito na yung mga napamili namin. Pinaglalagay na namin sa plastic. So yan, gumastos din kami ng halos 200 Hong Kong dollars each sa mga pinamili namin. Maganda pala mamili doon pagpasara na kasi inalok na lang sa inyo ng
Mura, oo. Buti na lang. Yung $20 nagiging 10 Hong Kong dollars na lang. Mga ganon. So, mga keychain, $20, naging $10 na lang. Oh, di ba? May mga nagbabasking dito. Kasi di namin maintindihan kasi Chinese din yung kinakanta nila. Medyo busy area pa to. Alas 12 na po ng gabi. Diba? Harap. Yun, naka-cinematic. Parang nasa Netflix. So yan, pasok ulit tayo dito sa Mongkok Station. Dito tayo lumabas kanina. Pasok lang ulit tayo. Tapos kung ano yung ginawa natin kanina, ganun din. Swipe ng go time natin. Tapos pag-exit, swipe ulit. Yun. Okay, to Central na tayo guys. Medyo maluwag-luwag ngayon. Makakaupo kami. Cinematic. Kamusta yung Changi experience? Halatang nag-Changi tayo eh. Kulit yung plastic namin eh. Good. Super Sa- tipid. Yung gastos namin sa pag-Changi or pagbili ng pasalubong. Nasa 3K. 3K, 3,000 yun. Pero madami. Oo, marami na. So yun, 11:30 pa lang pala. Pero ayun, medyo maluwag na yung trend ngayon. Pero kagandahan dito, nag-ooperate siya na 24/7. No? Yun, halos 24/7. Kung may maintenance man, ayun, mag-aayos. Hindi katulad sa Philippines, alam ko ang MRT hanggang 9 lang. Dito talagang tuloy-tuloy. Kaya kung gagabihin ka, Tsaka ito rin kasi yung public transportation talaga dito. yun, parang ito rin jeep, bus. Pero may mga jeep pa rin, ay may taxi, bus, pero sa taas. Pero dito sa underground, nandito yung pinaka-main transportation. Ito yung pinaka-jeep nila. Tapos kagandahan dito, makikita mo dito sa mga ano nila, maps. Yung ano, kung nasaan na tayo, ayan, nag-flip. Sobrang organized. Wala akong masabi sa transportation nila dito, eh, no? Organized masyado. Tsaka sa the country, it's sobrang nice talaga ng Ano talaga siya? Third world. Ay, first world. Yeah. Alright, labas na kami. Dito kami sa Chinchachoy. Pakit lang kami, hanapin namin yung exit. So yun, exit ulit tayo, aakyat. Let's swipe ng GoTyme. So yung oras dito, halos same lang naman sa Pilipinas. Ito kasi oras sa Pinas. So same na 11:25. Wala masyado pinagkaiba. Ayan, swipe lang ulit natin. Hindi pala swipe, patong lang. Tapos open, kukusa. Ito. So yun, naka-exit na tayo. Exit tayo. So, ay, dyan. Oo, saan yung Jollibee? Ayun. So, So, ito yung jogging. ayun na pala eh. Ito pala yung exitan natin. Ah, nice. 11:30, di na ganun kabisi masyado. So ayan, dito natin makikita na patulog na yung mga tao bandang 11:30. Ayan, yung kasama natin bumili ng Hello. Milo. So ayan, 7-Eleven gaming ulit kami. Pang dinner namin. So bumili na lang kami nitong mga nakapack. Ako pala, yung iba, sila, nagano sila, sandwich. So tayo, ito, parang chow fan siya. And yung chow fried rice. Pero may iba't ibang flavor naman dyan. Pero ito okay na to. May oven naman sa park. So nandito tayo sa labas ng 7-Eleven. Pakita ko lang yung parking sa inyo ng mga motor. So dito parang parang magdamag yung mga motor dito kasi yung iba may takip. So madalang lang din yung mga motor dito. May ADB pa nga yan, no? ADB to. Madalang lang yung motor dito. Halos kotse, bus, tsaka train yung pinaka mode of transportation nila dito. Kaya may mga tao dito hindi na nag-aatubili magmotor. Siguro yung iba for ano na lang kung kailangan talaga. Pero madalang lang sa nakikita natin sa kalsada. Yung mga basura nila dito may sa taas, ayan, cigarette. Kung saan dyan nila tinutusok. Organize lahat dito guys, kahit basurahan. So pabalik ulit tayo ng accommodation natin. Dinner, tapos tulog na tayo. Ayan, alas 12 na dito. Ito yung buhay namin dito. Magdi-dinner pa lang. Inabangan namin yung elevator. So yan dito, hintayan talaga. Hindi ka naman mainip kasi nakikita mo yung nasa loob. Ito yung mga bitbit namin mula kanina. Parang namalengke lang kami. Balik na tayo. Alright. Ay, mapagpahinga na. So yun, dinner time na tayo guys. Parang chow pan to.
Tapos bumili lang tayo sandwich panghimagas natin. So yun, yung kasama ko nagtinapay, tas si Roan nagkanin din yata. Yun, dinner na tayo, tas diretso tulog na. Kasi iniisip pa namin kung magmamakaw, isa-search pa ni OBR ni Jia kung paano yung pagpunta doon kasi baka medyo mahal, pricey, maubos yung pera namin. Pero tingnan na lang natin kung ano mangyayari bukas. Day 3. Alright, kami Macau. Umaga na yung check out namin. Alas 10, so nag-ready na kami. Maya-maya lang, alis na kami. So umaga na, may araw na. So yan, dito sa bandang labas ng accommodation namin. Ganyan kasing accommodation namin. Dito sa part na to, parang may small pantry. May heater, pwede kang magkape. Tapos ayun, may microwave oven. Pwede tayo mag-init ng mga pagkain. Katulad na lang nito, sandwich. So, galing sa 7-Eleven. Tsaka yung ibang mga dinner namin, dyan namin siya iniinit sa microwave. So, kahit pa paano, mainit yung kakainin namin. Kasi hindi kami nakakabili sa karinderya. So, yan, nakaligo na kami. Ano na lang, papahinga na lang, almusal na lang ng konti. Tapos, gugura na kami. Abag pala sa ticket dito sa Hong Kong, na-book siya last year. So, kung medyo maaga, kung kaya naman, nakuha namin ng 5,000 may get. Di tulad kapag original price, nasa 7,000. So, if ever magbubuk kayo ng biglaan or 1 month before, expect na medyo mahal siya compared sa naka-sale siya. So, kami medyo matagal nang nabook. Kaya naman, nakamura kami kahit papano. So, about sa sinakyan namin kahapon na train, yung nagmongkok kami, ayan, nag-reflect na po siya. 88 pesos lang yung nakaltas sa go time namin. So, mas mahal kumpara doon sa last time. So, yan, nagdedepende sa ruta kung magkano yung ikakaltas sa inyo. Pero, automatic siya nakakaltas every morning based sa experience namin. Ngayon, alas 8 siya nag-reflect, kahapon alas 6. Pero, yun, every morning. Pasapang-pang na tayo mag-bus. Para at least di na tayo lalakad. Maglalakad lang tayo sa station. So yung checkout namin is 10 AM. So it's already 9:40. Nakapag-ready na kami. Ay, nakaligo na rin. Sabat sa mga penalty ito, napakamahal. May free wifi pala, by the way. May password syempre, nakasulat dito. Iwan na lang daw yung susi dito sa loob. So ito yung susi namin. Pinapasok labas lang yan. Ay, nakasulat dito. Yung panahon pala dito sobrang lamig. Kaya naman pag naligo, kailangan mong heater para hindi ka lamigin masyado. So yan, may heater. Maganda naman yung play niya, gumagana naman ng maayos. Kailangan mo lang i-on dito sa part na to. Ayan. So yan, alis na po tayo. Pupunta tayo ng Macau. So try namin yung experience doon sa Macau. Pinag-aralan na ni Jia kung paano pumunta doon. So train station, tapos bus, chuchu, tapos bahala na kaming maligaw doon sa Macau. Hey guys, we are leaving. Nasi Jia. Yeah, we are leaving. Ayan, we are leaving. So ito na yung last view namin dito. Ayan, busy area. It's already 9 AM. Ayan, medyo walang araw pa rin. Maulap palagi dito, tsaka maganda yung panahon. Walang pollution. Ayan, good morning. Anong lugar to? Chim Shachu. Good morning, Kim Shachu. Chim Shachu. Basta ayun. So yun, kung gusto nyo mag-accommodate dito sa Chungking Mansions, okay naman yung service nila, maganda, di ba? Tsaka medyo mura lang naman, di ba? Yung nakakuha namin, good yung Goods. Pinalipat lang kami ng kwarto, pero yun, maganda naman. Ganda ng sidewalk nila dito, hanggang gitna. No, pati gitna may sidewalk. Ayan, busy area na naman. Kaya pasok ulit kami dito sa train station, subway. Ayan, sa portal. Kung magkakaganito lang sa Pilipinas, talagang masabi mong first world country na. Pero isipin mo, parang kahit in next 10 years, di magkakaroon ng ganito eh. So ito pala is parang ticketing issuing machine. So pipindutin mo lang siya, tapos makikita mo yung presyo. Then lalabas yung ticket dito, magbabayad ka lang. So ganun kahit yan. Okay. So lagay lang natin dito. Pusa siyang bumukas. Nice. Yan, so to Central tayo. At 9 AM, medyo marami-rami na rin yung mga tao. Ayun, busy area na rin.
Right, nasa Central na tayo. Dito na tayo sa Central. Dito sa CR nila, makikita mo agad kung ilan yung vacant sa loob. So yung restroom sa loob. Galing oh. Para alam mo agad kung may bakante. And ngayon nandito tayo sa Hong Kong Station. Nice. So may mga walkalator dito, kabilaan. Pag mahahaba yung lalakaran. So choice naman natin yan. So habang nandito sa walkalator, pwede ka naman tumayo lang or may choice ka rin na maglakad. Cinematic. Yeah. Go Time Gaming Tab. Bukas. So, nasa Hong Kong tayo ngayon. Pupunta tayo ng Tung Chung sa dulo. So itong Sunny Bay na to, may papunta siya ng Disneyland. So kung pupunta ka ng Disneyland, baba ka ng Sunny Bay, tapos may sasakyan ka lang papunta ng Disneyland. So kung makikita nyo, mas mabilis yung tren kaysa sa mga public transportation dito, pati sa mga private vehicle, kumuha ng kotse. Kaya naman mas reliable pa dito na sumakay sa mga tren minsan kaysa magkaroon ng sasakyan or ng mga motor katulad yan, kasi mas mabilis nga naman, saka no hassle sa parking, gano'n. Talagang tatayo ka na lang tapos sasakay, mas okay. Saka dito hindi naman masyadong mataas yung presyo ng pamasahe, mas mabilis pa. 11:05 na nag-start kami sumakay from apartment or ng accommodation ng 10:15. So approximately siguro abutin ng mga 1 hour yung biyahe namin from doon sa Hong Kong papunta sa Tung Chung, which is mabilis lang talaga yung biyahe. Mabilis na yun yung 1 hour. So may mga part na dumadaan kami sa underground, may mga part din na dumadaan kami sa taas, lalo na kapag dadaan ng mga tubig ng dagat, gano'n, dadaan siya sa taas. Pero ngayon, halos nasa taas na yung railways. Doon sa part na Hong Kong, nasa subway siya kaya medyo madilim ngayon. Medyo may view na tayo dito. Nakikita na natin yung mga building gano'n. So dito sa tunnel, pag dumadaan siya sa tunnel, may part na medyo mabibingi ka. Mawawala yung pandinig mo. Tapos babalik din naman. Pero yun, expected nyo na parang maninibago kayo sa pandinig kapag nasa tunnel. So yun, nandito na tayo sa Tung Chung. Approximately 1 hour nga from dun sa accommodation yung biyahe. So nandito na tayo sa Tung Chung. Ayan o, signage. Alright. So akit ulit tayo, hanapin natin yung bus station. So dun tayo sasakay pa Macau. Moncling 360, that's line, cable car. Hindi pwedeng go time. Please use designated QR code for exit kamo. So binigay muna namin doon sa ticketing booth doon. May pinindot yata siya para magamit namin for exit yung go time namin. Need na lang namin kasi mag-exit kaso ayaw gumana ng go time. So this time sana gumana siya. Tignan natin kung gagana sa kanila. Sana gumana. Ayun, gumana. Gumana. So yan, lagay natin sa atin. Yun, gumana guys. May pipindutin. Doon kasi sa mga ibang station, talagang wala nang cheche-boreche na gamit namin eh. So parang pinid na pala nila doon yung go time namin. Kaya nakalusot na ulit kami. So ito na yung tsura ng labas. Ayan, nasa ano na ulit tayo. Nasa city na ulit. Ayan, ayan, nasa mga establishment na tayo. Order muna kami ng tinapay dito. Pangkain namin merienda. Nandito kami sa bake house. Dito sa part ng Tung Chung. Tapos ginamit namin is go time pambili ng ganito. So pwede pa rin pala siya. Cheers! Alright. Tikman natin kung masarap. Wala po. Masarap. Ang harap. Harap, no? Masarap to compare dun sa ano. Mas malasa. Pasok tayo dito sa City Gates. Nandito yung mga bus. Tanong lang tayo kung dito yung papunta ng destination natin. Para makapunta ng Macau, sasakay muna tayo ng bus na may code na A26 or B6. Papunta muna ng Hong Kong Port. So may B6 dito, hanapin lang natin yung code na yun dito sa mga bus. Yan natin kung magsasakay sila dito. B6 bus siya eh. So yun, lipat pa tayo dahil nasa kabila pa yung B6. Ayan.
PCX din pala dito. So yan, ito na yung B6. Try namin kung pwede itong GoTime ulit dito. So hindi tumatanggap ng GoTime. Nagbayad na lang kami Hong Kong dollars. So nandito na tayo sa B6 bus. Nagbayad kami ng $9 Hong Kong dollars. Buti na lang pwede. Kasi octopus card yung kailangan. Hindi pwede Pero yung yun, GoTime. much better kung sakto yung pera mo kasi hindi sila nagsusuko. Nasa second floor pala tayo ng ng bus na to. Pangalawang palapag to ah. Makikita nyo napakataas ng view na. Ito yung hagdanan. So yan, papunta siya sa unang palapag. So tayo nasa pangalawa. So yan, palabas na tayo ng terminal. So tandaan nyo lang yung B6. So tandaan nyo lang yung A22 or B6. Papunta ng Hong Kong Port kung gusto nyo pumunta ng Macau. Yan, nagre-reflect sa online ng GoTime yung mga nagastos. Ayun, yung sa Big House kanina, yung pancake. Ay, yung egg tart. Tapos yung MTR rides kapon. Pero yung kanina hindi pa nag-reflect, so baka bukas ulit yun. Hong Kong Port. Okay, so parang bus terminal siya. Airport. Hindi siya airport, alright. Kasi ang airport, Hong Kong International Airport. Yes. Hong Kong Port. Okay. So yan, nakababa na tayo to Zhuhai and Macau. So yan, papuntang Macau to. Ito yung itsura niya sa loob. Ganda oh. Nice. Ganda ng design. So ayan, nakalabas na tayo. Bawal mag-video taping or photo sa loob. Ayan, nakabili tayo ng ticket. Gumamit tayo ng GoTime. So papunta na tayo dito sa pinaka-port or sasakyan papunta ng Macau. So shuttle bus siya. Medyo malayo-layo ito, yung mga bagahe pwede yata sa baba. Yun, yung mga luggage pwede sa ilalim. So yan, nasakay namin sa bus. Pa-Macau Port tayo yan. Macau Port muna, tapos dadaan daw ng immigration, tapos magbabas ulit. Tapos yun, Macau na, dami rin pagdadaanan. So dito, kahit nasa pinalapag tayo, mandatory seatbelt. Ayun, pati siya na seatbelt. So safety first. Yan, tuwang-tuwa kami sa system nila dito. Yung transportation talagang organized. May sariling port. Compared talaga sa Pilipinas, talagang malayo. Talagang pahirapan dito. Ano lang, smooth lang. Basta alam mo yung process. Kahit hindi ka masyadong maalam sa lugar, magtanong ka lang. Yun. Marami namang mga bus stop, hindi sila nagbababa kung saan-saan. Talagang may designated area lang sa pagbaba, pagsakay. Tsaka maayos yung sistema nga nila. So it's 12:06. Tingnan natin kung anong oras tayo makakarating doon. So dito may choice ka na mag-ferry papuntang Macau. Pero tayo diretso pa Macau. Itong bus natin na sinasakyan na to. Ganda ng ulap dito guys. So parang painting. Oh, kakaiba. Ano siya, wavy. So yun, nasa may tunnel tayo. Sa ilalim pala ng tubig. So yun, nakikita natin na end ng kalsada. Pababa pala siya. So kaya pala, kala ko dead end na siya. Tapos isasakay ko sa ferry yung pala. Dadaan siya sa ilalim ng dagat. So kung makikita nyo, madilim. So yan, tunnel. Tapos sa ibabaw niyan, pagkakagawa, ano siya, dagat. Ang galing. So yan, nakalabas na ulit tayo. Ayun o. Guys, lumusot tayo sa dagat. Nasa taas na ulit tayo sa tulay. Ayan dito parang kawalan na yung makikita natin o. Wala nang mga kasta establishment. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets. Pasok na tayo ng arrival, baka bawal mag-video dyan. Update ko na lang kayo mamaya. So dito sa Macau, 13:10. Dito sa Philippine time natin is 1:11. So halos same lang naman sila. So nagwi-withdraw lang kami para may pambili kami. So yung tawag sa currency nila dito, MOP, Macanese, ano yan?
Yun, basta yun, MOP. Ito yung itsura, Macau, tas 100 patakas. So MOP, Macanis patakas siguro yun. So yun, nakapag-withdraw tayo gamit GoTime. Ito 100 patakas. Ito yung tawag sa pera nila. Ang ganda oh. Ito na yung itsura paglabas nitong port. Ayun, napakaluwag. Hanap tayo sa sasakyan yan. Papunta ng mismong city ng Macau. So, maraming Pinoy dito. Nag-aalok ng tour guide. So, marami-rami din Pinoy dito. At saka alam nila yung Pinoy. Alokin nila agad. Tour guide daw. So, yan. Ngayon, nandito tayo sa bus station. Sasakay tayo dito sa 101X. So, yan. Nagbayad kami ng $66 Hong Kong para makasakay dito sa bus. Papunta saan ba to? Centro Wings. Yan, Centro Wings. So, parang typical bus lang naman to. Ayan na. Pero may iba't ibang code. May mga 101X, 101, 102X, mga ganun. Pero yung sinakyan namin dito is yung 101X. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that So dito medyo marami na yung mga motor. Dito ulit sa Hong Kong. Dito nakaparada, ang dami nila. Medyo uso na dito yung motor. puts a hand in mine. We wanna chase the So yung bababaan natin is yung Alameda Rivero. So sinundan lang namin yung tutorial dun sa Facebook or TikTok. running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top. So yung uso dito na bahay is unit or mga apartment. Kaya hindi tayo makikita ng mga independent na bahay dito. Puro mga high-rise residential. Ayun o, uso yung mga motor dito. Pero hindi ko masyadong Pero may Yamaha. Ayun o, Yamaha yung logo. Pero hindi ko masyado. ADV. Ay, may ADV pala. Honda. Pero bira lang. Ito, Giorno. Ayan, pre-taste tayo dito. Parang tosino. Hop. Ayan. Tibog-tibog na tayo ng mga pre-taste, guys. May some delicious. Thank you. Alright. Mabubusog ata ako dito sa mga pre-taste. Thank you. Mamunguya pa ako pero meron agad. Kuha ka lang ng kuha. Ito parang chichirin. Good. Thank you. Hey guys, pre-taste area. Kanina pa aming nguya ng nguya. Diba? Huwag mo masyadong takawan. Isa-isa lang. Dinalawa niya, only one lang daw. Nakuha kita! Grabe ka naman sa akin! Wala ka pre-taste. Dalawa kinukuha. Hindi, pinakuha ko sa kaso. Kinukuha ko. Only one daw eh. Thank you. Tikman natin, masarap. Pre-taste. Thank you. Daming tao dito guys, oh. Ang dami, oh. Tapos dito sa likod, marami. Yun, punta tayo dun. Alright, dito pa lang sa mga nila, parang ham or meat. Bubuhog ka na. Halos same lang naman, ah. Yun, oh. Daming tao guys. Ayun o, sunod. Tapos meron dun paakyat. Parang gate or parang temple. Spicy daw to. Pre-taste sabay alis eh. Lumapit na mismo si Kuya. Alam niya Pinoy kami eh. Alam niya yung tsura ng mga Pinoy eh. Yes naman.
Ay, live yan. Subscribe to my channel. Hi, YouTube. Vlogger po po. Ay, sige po. Yan sa YouTube. YouTube. Kaya dito tayo para malapit. Ay, pinamukbang tayo ni Kuya. Welcome pala dito sa Fong Seng Leloy. Ayun. Live na live dito sa Macau. Yun. Macau pa lang yan. Wala pa yung Hong Kong. Kanina Hong Kong. Galing namin doon, Kuya. Kapon. So ngayon, magmumukbang sila ng pork chicken. Jerky ang tawag dito. In-introduce sa amin ni Kuya. Kanina kasi, lakad lang kami na lakad. Di namin alam yung flavor. Ito, nasabi ni Ito, Kuya yung flavor. chicken ni Diwata. Meron din Ha? Talaga, nakabot dito. Chicken. Chicken na diwata daw. Merong pork, baboy, merong beef, may chicken. Yun. Kompleto. Chicken. Ayan, dilis. Babalik tayo sa dilis. Oh, nauwi sa isda. Mangang ka. Oo, sobra. Ayun, no? Hindi ko kaya. Hindi kami friend na ito. Dilis. Pero try lang naman. Try lang. Oh, dilis. Pusit. Sweet and pusit naman. Yun. Pusit. Mga tentacles niya. Actually, meron kami pusit dyan. Na na niluluto. Sealed namin yan. Pwede siya sa airport na. Oo. Okay. Ito yung food. So dito meron naman. Ano to, parang tacos? Ay, ang tawag dito? Para Pangimagas. half kilo yan. Yun. Natikman yung tapa. Tikman nga natin tapa. At ang isa pang Tapa. advantage kapag nag-shopping ang mga Pilipino, pwede dito ang Chicas Bowtie. Ah, okay. Yes. Alipay. May mga souvenir din dito. Ayan. Ang ganda dito, oh. Dito yung side ng simbahan, package sa side. Tapos may mga bulak-bulak. Yun, oh. Ang gaganda ng mga kulay ng mga bahay dito, eh. Hindi siya yung natural color, parang may halo kulay. Kaya naman pag nag-video tayo, ang ganda ng ganda ng cinematic design. Ayan, oh. Dito, ganda ng cinematic niya. Ayan, samahan pa ng mga bulaklak, mga kulay ng pader. Yung iba, mga apartment yata, ito, oh. Sa taas na part. Ayan, mga unit siguro yung mga yan. Pero sa mga lower part nila, establishment, mga stalls. Ayan, tulad na lang nito, parang na-color grading na siya. Kahit hindi pa na-edit, maganda na yung kulay. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, mga unit, apartment, ayan o. Ganyan yung mga bahay-bahay dito. So yung mga nandyan, residents. Kasi ilalim nila, mga stalls, mga establishment. Macau milk tea, taste test. So yun, bumili sila ng Macau, Chami. So doon sa Chami na yun, masarap siya. Masarap yung milk tea nila dito, Macau. Ayan o. Thank you. Pabalik namin, chibugan time na naman, oh. Dala-dalawa yung hawak ko. Kulang lang talaga kanin. Kami dito mga standee, ayun, hawak-hawak nila. Kasi yung iba nagbibigay ng mga discount. Yun yung egg tart na natikpan natin kanina. Ito, almond cookie. Hindi, yung doon, na egg tart eh. Hop. Kung malapit ka lang dito, tapos gusto mo lang magmerienda, daan ka lang, busog ka na. So yan, okay na kami dito. Nakachibog na kami, dumaan lang. Papunta kami ngayon ng Parisian para doon kami sasakay ng pabalik sa Macau Port. Yan. So babalik na tayo dahil yung flight natin is alas 10 mamaya. So mga 6 siguro dapat nandun na kami.
Kausap kami yung Pinay dito, mga taga-Pampanga din, Kapampangan. So pwede rin daw kami sumabay sa kanila. Same lang din naman kami ng route, papunta ng Parisia. So Hong Kong din sila galing, so parang halos same lang. So yun yung Jollibee dito guys. May Jollibee din sa Macau, hindi natin natikman yung Jollibee dun sa sa Hong Kong. So ito yung Jollibee dito sa Macau. Medyo malaki-laki siya dito tulad dun sa Hong Kong. Na medyo maliit tapos nagsara, hindi nag-ooperate. So yun yung mga menu nila dito, halos same lang sa Pilipinas. Kaso mga inchik lang yung nakasulat. Pero yun, meron spaghetti, fries, burger. Tapos kagandahan dito, merong mga meal, mga kanin. So same sa menu sa Pilipinas. So yun, makakain na ng Jollibee guys. Jollibee meal. Jollibee meals. So ito yung patakas, yung 5 piso ng Macau. At ano feeling na kumain ka ng Jollibee sa Macau? Sarap. Parang ngayon lang ako nakakain. Hindi ako, parang ano siya, parang nasa ano ka lang, nasa Pinas ka lang. Hindi, tsaka parang ngayon lang, hindi sa 3 days stay natin dito. Parang ngayon lang ako nakakain ng totoong pagkain. Kasi familiar na natin. So best, ano feeling? Hindi. Second demotion. Second demotion. Iba talaga. Kaya nga nung hindi kami nakakain sa Hong Kong, ng Jollibee, parang nanginayang kami kasi gusto namin yung lasa ng pagkain dito. So yan, we're leaving Jollibee Macau. Bye-bye Jollibee. Wala. So yan, sumakay tayo ng 2060, papunta siya ng Parisia. Dito na tayo sa Parisian. Alright, bye-bye. Start natin sa bus ng mga 30 minutes. Ayan, nandito na tayo sa may Parisian. So ikutin po natin lahat yan. May Eiffel Tower din dito. So pagkitaw na lang sa inyo lahat. Oh na ano, tingin na ang minuli. Bantanin na ano. Ito na yung clock tower guys. Nakikita nyo naman yung architecture behind dito, napakaganda. Ayun no, napaka-detailed ng building nila. Medyo magalaw lang. Zero. So ito na guys, yung natin pupuntahan yung Parisian. Ayan o, ganda. Parang Eiffel Tower talaga siya oh. Nice. Tingnan natin ang malapitan.
So ito na yung paanan ng Parisian. Ayan ako makikita nyo. Puro bakal. Kahit di ka nakapunta ng Eiffel Tower Paris, eto may replica siya dito. Parisian. Uy. Umiilaw na siya pero mas maganda po yan kapag gabi dahil kitang-kita yung ilaw niya. So ngayon medyo maliwanag pa. Hindi pa masyadong kita yung ilaw. Kung makikita nyo naman, ang taas. Pero palagay ko mas mataas yung original dyan. Pero kahit papano, mukha talaga siyang Eiffel Tower. Ang ganda oh. O diba? Wow! Tapos yung paligid niya. Ayan, nanggaling na kami doon. Nanggaling na kami sa... So yun, napuntahan namin lahat. Ito yung Parisian, yung Londoner, yung may clock tower. Which is, ayun, natatakpan. Yung Venetian nandun sa kabila. So mabilis lang kami doon. Wala masyadong special. Ito yung pinaka main attraction dito or pinakamaganda talaga. Itong Parisian. Kung makikita nyo, napakaganda. Di nakakasawang picturean tsaka videoan, no? Alright. Let's party party! Happy New Year! Woo! Party party na! Baka di na tayo bumalik dito. Magpakawid ka na. So yun, may nakikita tayong tao sa taas ayan, no? May access pala siya dun banda sa tower na yun or sa building na yun. Ayun, no? Nakadugtong siya. So if ever gusto yung pumunta dyan doon, papasok tayo sa building na to. Pero kami hindi namin papasok dyan dahil pagod na kami. So ngayon, medyo tumutugtog siya. May sound effect na siya kaya medyo masaya na yan. Yan, doon na natapos yung adventure namin dito sa Macau at saka sa Hong Kong. Ito na yung last namin pupuntahan. So next ko na ipapakita sa inyo yung airport at yun, yung pauwi na. So yun, bye bye, transition. Bye-bye, Hong Kong. Bye-bye, Hong Kong. Hello, love, goodbye. Bye-bye, Hong Kong. Joy is here. Mission accomplished. Mission accomplished. Sulit na sulit. Sobrang sakto lang. Boarding agad. Papasok agad. Once again, before deplaning, please check your surroundings. Balik na ulit from home.